Papunta ako ngayon sa post office para kunin yung pinadalang box ng aking jowa. Buti walang masyadong tao kaya nakuha namin agad. Wrong timing nga at biglang umulan. Pero okay lang kasi di naman masyadong malakas kaya di naman nabasa yung box. Binuksan ko na nga kaagad para i-check. Medyo nag-worry kasi ako kasi meron dalawang punit sa side at sa baba. Pero nung binuksan ko mukhang okay naman. Mga t-shirt ang laman para sa amin ng mga kapatid ko at para kay nanay at tatay. Mga stuffed toys at mga laruan naman para sa mga pamangkin ko. Sabi ko nga sa kanya wag na magpadala at ako ang nanghihinayang sa shipping fee. Pero mapilit siya kasi Christmas gift niya daw yon. Sabi ko ako na lang ang bibili dito. Ayaw naman niya kasi iba naman daw pag galing dun. Kaya ayun, hinayaan ko na lang. Kasi habang pinipigilan ko, lalo naman siyang nagpupumilit. Total, pera naman niya yun. At syempre, natutuwa din naman ako na hindi lang siya sa akin mabait kundi pati sa buong pamilya ko. Yun nga lang, nangihinayang lang talaga ako sa shipping fee. Biruin nyo naman nung kinonvert ko sa peso, tumaas yung BP ko. Sangkatarbang laruan na ang mabibili nun dito. Pero worth it naman kasi siya mismo yung pumili ng mga design. Binagay niya base sa personality ng bawat isa sa amin. Tulad nitong t-shirt para kay tatay. Number 1 tatay yung nakalagay. Syempre number 1 naman talaga kasi wala naman akong pangalawang tatay. Char. At syempre yung para sa akin nakasulat, mahal kita. Ene pere ne mengteng eh. Charot. Yung isa naman nakasulat, gwapo. Kaya ayun, nagagawan tuloy yung mga big brothers ko. Syempre ako muna ang pipili at magsusukat bago sila. Eto naman yung mga laruan para sa mga bagets. Di ko nga lang alam kung paano laruin yung mga yan. Nung bata pa kasi ako, paper doll lang yung uso. Sapatos naman ang request ng isa kong pamangkin. Di naman na kasi siya pwedeng ng laruan kasi 18 na siya. Buti na lang sinabi niya kung ano yung gusto niya. Mas mahirap kasi mag-isip ng regalo para sa mga teenager at sa mga matatanda. Oh, pak, sino ka dyan? Perfect siya suotin sa gabi. Eto naman mga coloring set para sa mga pamangkin ko na mahilig mag-drawing. Puro na lang kasi sila cellphone maghapon. At least kahit papano, maipahinga nila yung mata nila sa radiation. Eto naman laptop bag para sa dalawang dalagita kong pamangkin. Hay nako, ang hirap talaga kasi mag-isip ng regalo. Yung magugustuhan nila at magagamit talaga. Eto naman, ewan ko kung para kanino to. Ipinasok ko na nga yung box sa kwarto para hindi makita ng mga pamangkin ko kung ano yung mga regalo nila. Gusto ko kasi ma-surprise sila. Hindi ko naranasang magbukas ng regalo sa Pasko nung bata ako. Kaya naman nakakatuwa na nararanasan yun ng mga pamangkin ko. Kahit ngayon tigsi 50 ang laruan, tuwang-tuwa na sila. Syempre, mas natutuwa yung nagbigay. Lalo na pag nakitang nagustuhan ng pinagbigyan. Speaking of nagustuhan, etong stop toy ang pinakagusto ko. Ang ganda kasi ng kulay at ng mata. Eto naman may storybook pala sa loob. Sabi ni Jowa, ilipat-lipat ko daw kung saan nakalagay. Sabihin ko daw sa mga bata, may magic yon. Taga-sumbong daw yun kay Santa kung sino yung nasa naughty list. Tamang-tama, ang kukulit pa naman ng mga pamangkin ko. Baka sakaling mauto. Inumpisahan na nga naming magbalot pero tagagupit lang ako ng scotch tape. O diba, ang ganda? Kung ako nagbalot niyan, para yung binalot na tinapa. Lumipat na nga kami ng pwesto para magpatulong dun sa isang kapatid ko. Kasi kung kaming dalawa lang, baka abutin kami ng New Year. O diba, ang bilis. Push mo yan, T. Push mo yan, T. Bye-bye.